Ito po si Mark Pinoy. And I'm Skitch. And life is short. And do good things. Thank you, brother. Thanks. Yeah. Cut. Till the day I die, till the life is supposed to play. I started this gangster shit, and it's the motherfucking thanks I get. Hello. I let the niggas know it's on for life. Don't let the west side So ride the mga night. kamarka, today nandito tayo sa tropa natin. Pakilala ka, idol. Ating mga kababayan dyan. Hey, what's up everyone? By the way, I'm Skitch Orencia. Ayan, syempre kilala tayo sa Skitch. And full-time worker as a barber. And of course, I'm working out for my small business as a clothing and streetwear. At syempre ito si Kamarka, Mark Pinoy. Nandito naman tayo. Syempre, meron tayo dito ngayong gabi nito. Syempre, pinapakilala natin, proud to be OFW and proud to be Mark Pinoy. Ano ba ang naging journey mo dito sa Dubai, partner? Actually, here in UAE, first drop ko dito kasi sa Sharjah talaga ako. So, full-time worker as a barber talaga ako dito. And then after 2 years, syempre, kailangan mag-explore. So, lumipat ako ng company. Napunta ako ng Dubai. Then, doon na nag-start yung journey ko dito sa Dubai. Syempre, full-time as a barber pa rin. Yun naman talaga yung field ko. And until now, I'm still working on a barber company, but still, tinatry ko na sumubok, mag-workout pa rin ng small business dito. Siyempre, andito tayo sa Dubai, kailangan nating gumride and mag-humustle talaga. Ayan mga kamarka, dumudubutay ako doon na nag-i-English yung tropa. Ayan. Pero bago lahat, congratulations tropa. Siyempre, magiging daddy ka na. Yes, of course. Thank you so much, bro. So bilang excited, no? Ano yung pakiramdam na magiging ama ka na? Actually, excited kasi ayun, siyempre first time namin ni Mrs. magkakaroon ng baby and ayun. Kayo ba ni Mrs. dito na nagkakilala sa UAE o no? Actually, that's the pandemic time, 2019 or 2020. So, nagkakilala kami YouTube. Ah, wow. Yeah, Talaga sa YouTube. So, nasa Pinas siya. Ako nandito sa Sharjah. Nagla-livestream ka sa YouTube o Nagla-livestream ako sa YouTube. Anong content mo sa Ganun YouTube? din siya. Before talaga gusto ko sa music eh. Kaso lang since na-copyright yun, naging halo-halo. Ayan. Dati siya nagbabanda mga guys, vocalist. Sa susunod, diritan natin siya, pakantayin natin sa tol. Ano, gusto nyo ba marinig? Kung gusto nyo marinig siyang kumanta, mag-comment lang kayo dyan. Siyempre, subaybayan natin yung kanyang journey, no? Ano ba ang naging inspirasyon mo para maging entrepreneur or mag-start ng business? Actually, nag-start yun kasi nung time na parang dumadami na yung mga gamit ko. Kasi ako, siyempre, napapanood ko yung mga ibang mga nagla-live selling dito. Tapos nakakakilala na rin ng ibang friend, nagiging kaibigan na rin. So parang nagiging motivation sa akin. Nagiging inspiration yung ginagawa nilang paggaganyan na. So sabi ko, kaya ko naman itong gawin eh. Kaya ko rin namang mag-live ng ganito. Since nag-YouTube nga tayo, siyempre, nag-vlog tayo, hindi naman tayo na mahihain sa camera. So sabi ko, bakit hindi ko i-try? Anong experience mo nung umpisa? Nung umpisa kang nag-live stream about sa mga product mo? Nung nag-start ako, ang hirap eh. Kasi syempre hindi pa naman tayo kilala. So talagang minsan ma-experience mo rin yung zero and yung viewers mo halos walang Syempre, So part talaga. So ayun yung struggle. Pero in-enjoy ko lang naman siya. Yun lang naman yung... So ano yung naisip mong strategy? Ano yung nagbigay ng motivation sa'yo? Paano mo siya napagtagumpayan na dire-diretso makilala ang iyong ginagawa? Yung ginawa ko kasi noon, since sabi ko may naniniwala naman. So sabi nga nila, diba, as long as may nagtatrust sa'yo, kahit isa yan, ituloy mo lang. Anong sekreto dun sa trust na yun? Siyempre, kailangan, totoo ka lang. Kung ano yung nasa live ka, kung ano yung sinasabi mong items mo. So, honest ka lang sa client, sa miners, so, sa mga nanood para yung expectation nila, yun din yung marireceive nila. Kasi maraming nagla-live selling din eh. Lalo ngayon, usong-uso yung mga online selling, no? Mismo. Tapos, ang daming nadidismaya. Minsan, order sila, darating sa kanilang items, hindi pala kaganda yung items nila. So, dito kasi, kailangan talaga quality. Hindi tayo titingin lang sa pera-pera. Money to follow na lang yan, di ba? Correct. So, yan, kailangan meron tayong magandang inahain sa ating mga kababayan. Siyempre, maraming mahilig mag-collection, no?
Ano ba yung mga collection natin dyan? Actually, dati nag-collect ako. Nag-start ako sa cup noon before. Until now, may Philippines. cup ka ba? Kaso ngayon, nag-stop ako. Kasi nga, siyempre, as a seller, kung ano yung mga meron ka dyan, maibibenta at maibibenta mo talaga rin eh. So, Then, mapapaikot mo. So, sunod. that's the time na parang nag-stop muna ako mag-collect. After ng cup mo, then sunod, ano yung siguro? After kong mag-cup, ayun na, nag-start na ako mag-streetwear sa mga damit na ako. Streetwears na. Actually, nag-start ako ng mga ukay-ukay, warehouse, and at the same time, yung sa ibang mga... Dumadayo ka ba ng mga yung mga flea market? Sa flea market, wala akong time nun eh. Kaso lang, nag-warehouse talaga ako. Warehouse. So, nag-start mag-warehouse. Kaso lang, hindi lang siya naging ganun ka-consistent yung sa pag-warehouse kasi syempre full-time sa barber tayo. So, yung ginagawa naman natin is lang natin, side hustle natin. So actually mga kabayan, itong pwesto namin dito, andito kami sa, ayan, itong kanya small beauty shop. Ano bang meron kang services na pwede mong gawin sa ating mga kababayan? Actually dito sa sa room ko, ayun nga, siyempre aside sa nag-live stream tayo, nagbebenta tayo ng mga damit, streetwear, siyempre mga cups. Meron ako rito nga parang small barber shop. Pwede siya sa men and women, pero Flexible sa siya, hindi no? naman yun. Flexible siya, pwede So, siya sa men's and women. Oo, Yan, kasi sa ating mga sanay kababayan. naman tayo, dyan naman tayo nag-start sa Pinas pa lang, siyempre both men and women talaga tayo. So kahit anong gupit yan, babae, lalaki, treatments, and etc. So yung dito naman, hindi ko naman yung sa barbershop lang siya, yung sa mga gusto lang din talaga sa mga tropa lang dito kasi and part of entertainment na rin kapag kami sa nag-vlog kasi ako, sinasama ko siya. So ayan mga kamarka, abangan nyo, mag-iiwan kami ng information dyan sa description box kung saan nyo makukontakt ang ating idol dito. Okay idol, ano masasabi mo sa atin sa mga pamilya natin sa Pinas at mga kababayan natin sa Pinas? Paano ang buhay natin dito sa Dubai? Ayun, sa mga pamilya natin na dyan sa Pilipinas, ayan, masasabi ko lang na huwag kayong masyadong mag-expect na kapag ka nasa abroad yung mga tao, yan. parang Real talk feeling tayo. nila ang dami na ating pera, mayaman na tayo, or etc. So dito sa Dubai, ito yung buhay namin dito. Hanggat kaya mong gumrind, dumasel, magkaroon ka ng extra pagkakakitaan, gagawin namin dito yun. And ayun, sobra rin yung pagtitipid para siyempre kailangan makapag-provide din tayo sa family natin, makapagpadala tayo. Yun yung talagang journey namin dito as an OFW. So ayun, palagi lang kayo dyan mag-iingat yung sa mga pamilya namin sa Pilipinas. Ayan, so kita-kits soon. Yeah, okay. Doon naman sa ating mga kababayan na OFW na nandito sa Dubai, siyempre iba-ibang status namin dito. Ano yung mabibigay mong motivation sa ating mga kababayan dyan na nakakaramdam ng depression, lungkot, at kung ano-ano pa? Sa mga kababayan na natin nandito sa OFW, guys, enjoy nyo lang yung buhay nyo kasi alam ko naman medyo mahirap talaga lalo na sa mga first-timer, beginner, mga wala pang taon dito, talagang makakaramdam ng homesick. Ayan, natural yan sa atin, pero paglabanan nyo lang kasi pag nalagpasan nyo yan, ayun, doon nyo na mararamdaman yung tunay na buhay, dyan ka lalo magiging strong. And of course, sa mga kababayan natin nandito, sipag lang tayo. Ayan, thank you sa Panginoon dahil sa araw-araw na buhay natin. Siyempre, yung sa mga may problema dyan, okay, masyadong ma-depress, may stress, as long as nabubuhay tayo, ayan, binibigyan tayo ni Lord ng buhay sa araw-araw, nagigising tayo sa umaga, be thankful kasi ayan, once na magising tayo sa umaga, it's such a big blessings na galing kay Lord. So laban lang, be strong, and pray lang palagi, grind and hustle lang kung ano yung pang-extra natin, sipag at tiyaga lang para sa pamilya natin, yun, as an OFW. Tama ka dyan, brother. Yan ang number one na kailangan nating kapitan. Panginoon lang, dahil kung wala siya, wala na rin tayo. Okay? And then, bilang OFW, or hindi ka pa OFW yung time na yun, mga karanasan mo sa buhay, ano yung pinakang natutunan mo na lagi mo natatandaan? Na tumanim sa sarili mo. Anong opinion mo na kung bakit hanggang ngayon matatag ka pa rin, nakatayo ka pa? Ayun, para sa akin, sa ganon, patuloy lang yung laban. Kahit na nagkakaroon tayo ng problema,
struggle sa life. Talagang part siya ng buhay natin, yung mga problema. Kailangan lang natin palaging maging matatag kasi yung mga problems na yan, every problems na ibibigay sa atin ni God is may solution. So, ayun yung magpapatibay sa'yo once na ma-overcome mo yung mga struggles na yun. And ayun, patuloy lang tayo. Talagang be consistent lang, focus lang sa mga ginagawa natin, enjoy lang kung ano man yung ginagawa natin sa buhay natin. Ayun lang, patuloy lang ang buhay, kaya palaging positive. Yung natutunan mo sa buhay. Natutunan ko sa buhay na kailangan lang wala. Ano natutunan sa buhay? Isipin ko kung ano lagi sinasabi sa'yo ng magulang mo. Ano sinasabi lagi ng nanay mo o mga magulang mo sa'yo. Tulad na, wala ako dun Mahirap yun. Okay, malalim yun. Okay. Ano natutunan sa buhay? Ano natutunan ko sa buhay? Experience mo na, di ba? Bilang OFW, ang dami natin nakakasalamuha araw-araw. Boss natin, katrabaho natin, bata o matanda. Yun. Siyempre, di ba? Natutunan ko lang sa buhay, kahit saan tayo magpunta, kailangan matuto tayong makisama. Ayan, siyempre, kailangan maging mabuti lang tayo sa kapwa natin. Pilitin natin na walang maging kaalitan, kaaway, kasamaan ng loob kasi parang hindi maganda yung feedback sa atin, parang negative na sa atin. So, mas masarap pa rin mabuhay na peaceful, may peace of mind tayo. And ayun, ganun lang. Ayan. So hanggang sa muli, ito si Markham Pinoy at si Skitch. Yan. Nag-iiwan kami ng 3 Life is Short. And always do good things. Salamat po. Wax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls the mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack